Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nay! Sigaw ni Jax. Halos mabali ang pinto sa bilis ng pagkakabukas niya. Napatigil siya sa gitna ng sala, habol ang hininga, nanlalaki ang mga mata. Mula sa kusina, humahangos na lumapit si Jesusa. Nanginginig ang mga kamay habang humahagulhol at halos matumba sa panghihina. Jax, anak! Basag ang tinig niya. Ang tatay Marlon mo! Parang may kung anong sumabog sa dibdib ni Jax. Agad niyang niyakap ang ina, mahigpit. Parang siya na lang natitirang sandigan ng babae. Ano na naman po bang nangyari, Nay? Tanong niya habang pinupunasan ang luha nito at maingat na inaakay pa upo. Sandaling hindi makapagsalita si Jesusa, tanging paghikbilang ang maririnig. Nang sa wakas ay nakapagsalita, parang kutsilong dumaan sa puso ni Jax ang bawat salita. Nadampot siya kagabi, anak, kasama sa mga hinuli. Nakakulong ang tatay mo mula pa kagabi. Napatingin siya sa anak, nagmamakaawa ang mga mata. Jax, anak, ilabas mo ang tatay mo. Ayoko makita siyang nakakulong, hindi ko kaya. Tahimik si Jax habang nakatitig sa kanyang ina. Umiiyak pa rin si Jesusa. Mahigpit ang pagkakahawak sa palad na anak na parang takot siyang bitawan ang natitirang bahagi ng buhay nila. Nay, mahina pero buo ang boses ni Jax. Hanggang kailan niyo pa po titiisin to? Napatingin si Jesusa sa kanya. May lungkot at pag-aalinlangan sa mga mata. Anak, asawa ko pa rin si Marlon. May pinagsamahan kami. Pinagsamahan? Nay, puro sakit ang binigay niya sa atin, paulit-ulit. Ilang beses na kayong pinahiya, sinaktan, sinisigawan tapos ngayon nakakulong na naman siya. Kailan po kayo lalaban para sa sarili ninyo? Napapailing si Jesusa, pilit na pinipigil ang emosyon. Hindi ganon kadali, anak. Hindi ganon kadaling talikuran ng pamilya. Pero Nay, kayo na lang lagi ang sumusubok bumuo ng pamilyang matagal ng sira. Puno ng kirot ang boses ni Jax. Samantalang si Tatay Roger ilang beses na po kayong inaanyayahan. Gusto niyang itamang lahat. Gusto niyang buuin ang buhay natin. Napatungo si Jesusa. Hawak ang dibdib na parang kinakapos sa paghinga. Nay, lumuhod si Jack sa harap nito. Hawak ang magkabilang kamay. Ayoko na pong makita kayong umiiyak. Hindi niyo kasalanan lahat ng to. Tama na po. Lumaban naman po tayo para sa tahimik na buhay. Sumama na po kayo sa akin. Sa tatay ko, sa tunay nating tahanan. Tahimik si Jesusa. Dahan-dahang bumagsak ang luha sa pisngi niya. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita para ipagtanggol si Marlon. Tumayo si Jax at tumabi ng upo sa nanay niya. Ayaw niyo po talagang iwanan ng asawa ninyo? Mahal ko si Marlon, anak. Umaasa pa rin ako magbabago siya. Ilabas mo na lang siya sa kulungan. Wala akong pera para sa pangpiyansa niya. Nakikiusap ang tinig ni Jesusa sa anak. Napailing si Jax, saka huminga ng malalim. Sige po, ilalabas ko po si Tatay Marlon sa kulungan, pero sana naman po, huli na tong makukulong siya. Sa susunod na makulong siya ulit, hahayaan ko na siyang mabulok sa loob. Pero nasa ni Jesusa ang mga luha niya at napangiti. Salamat, anak. Pangako, pagsasabihin ko ang Tatay Marlon mo. Napilitan na lamang tumango si Jax, pero sa loob-loob niya kumakabog ang dibdib. Ilang beses niya nang narinig ang mga salitang pagsasabihan. Ilang beses na rin siyang umasang magbabago si Marlon, pero palagi silang nauuwi sa ganito. Luha, takot at pangakong wala namang katuparan. Napatingin siya sa ina. Nay, kung babalik man po tayo sa dati, pababayaan ko na kayo. Mahinahon pero matigas ang boses niya. Pero habang may natitira pa akong respeto sa sarili ko, hindi ko kayo iwan. Kaya lang sana naman po piliin niyo na ako. Pinili niyo ang sarili ninyo? Napayo ko si Jesusa, mahigpit ang hawak sa palda niya. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung papano. Gusto niyang umasa, pero pagod na rin siya. Tumayo si Jax at tumingin sa labas ng bahay nila. Maghihintay po ako, Nay, sabi niya. Pero hindi habang buhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nasasabi sa ina ang tungkol sa kanyang pagpapakasal. Hindi pa rin niya na ipapakilala si Amethyst bilang kanyang asawa. Sa totoo lang, hindi niya alam kung may saysay pa ba, kung may halaga pa bang ipapakilala ang asawa sa inang paulit-ulit din pinipiling manatili sa lalaking nananakit sa kanila. Gabi.
Tahimik na naghihintay si Amethyst ng tawag mula kay Jax. Inabot na ng dilim ngunit wala pa ring mensahe ni tawag mula sa asawa niya. Unti-unti na rin siyang kinakain ng pag-aalala. Napabalikwa siya nang may kumatok sa pinto. Ma'am Amethyst, pinapatawag po kayo sa hapagkainan. Kakain na raw po. Ani ng kasambahay mula sa labas. Agad siyang tumayo mula sa kama at dalidaling binuksan ang pinto. Susunod na po ako, ate. Salamat po. Magalang niyang tugon. Sa mahaba at marangyang hapag, tahimik silang nagsasalo bilang pamilya. Ngunit bakante ang upuan sa pagitan nila ng ama ni Jax. Habang nilalagyan ni Amethyst ng sabaw ang kanyang plato, nagsalita si Don Roger habang nakatingin sa bakanteng upuan. Hindi ba talaga darating sa Jax? Tanong niya ng mahinahon. Napatingin si Amethyst. Saglit na natigilan bago sumagot. Wala pa rin po siyang tawag. Kanina pa rin po ako naghihintay. Tumango si Roger. Ngunit hindi agad sumagot. Ilang saglit siyang nakatingin sa malayo, tila may pinipigil na alaala. Marahan niyang inilapag ang kutsara at tinidor sa gilid ng plato. Baka nasa bahay ng nanay niya. Mahina niyang sambit. Halos bulong pero sapat para marinig ni Amethyst. May problema na naman siguro si Jesusa kay Marlon, kaya napasugod na naman siya doon. Hindi talaga niya kayang iwan ang nanay niya. Napayoko si Amethyst. Hindi niya alam kung paano tutugon. Ayaw niyang makisawsaw sa usapin ng mag-ina, ngunit ramdam niya ang bigat na namamagitan sa ama at anak. Naglalakad si Amethyst sa garden, dahan-dahan ng mga hakbang habang ninanamnam ang katahimikan ng paligid. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisa nang mapansin siya ni Theo. Good morning, Amethyst. Mahinahong bati ng binata. May bahid ng pag-aalinlangan sa tinig. Napalingon si Amethyst, bahagyang nagtaka, pero agad ding ngumiti. Magandang umaga rin sa'yo, tugon niya, may kapirasong hiya sa boses. Mag-isa ka? Si Jax. Hindi pa siya umuwi, sagot ni Amethyst, halos pabulong. Umiiwas ang tingin, parang biglang may bumigat sa dibdib niya. Tahimik na tumango si Theo. Nag-breakfast ka na ba? Tanong niya pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Halika, sabayan mo ko. Bahagyang napaatras si Amethyst, hindi agad nakasagot. Naalala niya ang eksenang ayaw na niyang balikan, ang tensyon sa restaurant, ang araw ng kasal nila ni Jax. Hindi niya alam kung malaya pa ba niyang haharapin ng normal sa binatang minsan ring napaguluhan ng damdamin niya. Napansin niyo ni Theo, kita sa mga mata niya ang pag-unawa. Napakamot siya sa batok, halatang nahihiya. Pasensya na, Amethyst, mahinang sabi niya. Sa lahat na naging asal ko noon sa'yo, nabastos kita. Kung pwede lang burahin yon, pasensya ka na. Sandaling natahimik si Amethyst. Dama niya ang senseridad sa tinig nito. Pero kasama ng alaala ay ang sakit at takot. At iyon basta mawawala. Wala na yun sa akin. Napatawad na kita. Theo, sabi ni Amethyst. Pilit ang ngiti habang iniiwas ang tingin. Matiim na tinitigan ni Theo ang asawa ni Jax. Tahimik lang siya, pero halatang may bumabagabag sa kanya. May lungkot siyang nakita sa mga mata ni Amethyst, hindi galit, kundi isang uri ng panghihinayang na hindi nito kayang itago. Pero kahit napatawad mo ko, hindi ibig sabihin ayos ng lahat, no? Mahina niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Amethyst. Saglit siyang napapikit at saka mariing huminga. Okay na talaga. Hindi naman ako nagalit sa'yo. Mahina niyang sabi pero ramdam ang bigat ng boses niya. Kung ganon, pwede mo ba akong samahan mag-almusal? Tanong ni Theo, sabay ngiti na parang pilit pero may pag-asang bumubukal sa mga mata. Nag-angat si Amethyst ng tingin sa binata. Saglit siyang natigilan. Parang di niya alam kung paano sasagutin yon nang di nasasaktan ng damdamin ni Theo. Almusal? Ulit niya. Halos pabulong. Tumango si Theo. Diba ang sabi mo hindi ka galit? Patunayan mo, samahan mo ako mag-almusal. Sa tingin ko hindi ka pa rin nag-aagahan. Sige, mahina niyang sagot, tsaka bahagyang tumango. Maya-maya magkasabay na silang naupo sa lamesa. Tahimik lang si Amethyst habang si Theo maingat na naglalagay ng pagkain sa plato. Parang sulyap nito sa kanya pero hindi na siya nagsalita pa. Gusto mo ng kape? Tanong ni Theo. Pilit na kalmado ang tono. Tumango si Amethyst. Salamat. Ilang saglit pa dumating sa Jax. Napahinto si Amethyst sa pagsubo at agad na napatayo si Theo mula sa kinaupuan niya. Parang may kaanong lamig ang pumasok sa silid kasabay ng presensya ni Jax.
Nagtama ang mga mata ni na Jax at Amethyst. Walang salita, pero sapat na ang tingin ng lalaki para mapahigpit ang hawak ni Amethyst sa kutsara. Jax, sumabay ka na rin kumain sa amin ni Amethyst. Ani Teo, pilit ang kasyual na tono ng boses. Ramdam niya ang namumuong tensyon. Tapos na ako, salamat. Aakit na lang ako sa kwarto para magpahinga. Matipid na tugon ni Jax. Walang emosyon sa boses pero halata sa malamig na titig ang lungkot at pagod na hindi niya binabanggit. Parang namutla si Amethyst. Ramdam niya ang kaba na unti-unting kumakain sa dibdib niya. Parang may mabigat na nakadagan sa balikat niya habang pinagmamasdan ang pagtalikod ng asawa. Hindi siya sigurado kung galit si Jax pero ramdam niya ang bigat sa hangin. Parang may hindi may paliwanag na tensyon na nagpapasikip sa dibdib niya. Nagmamadaling tinapos ni Amethyst ang kinakain niya. Mabilis siyang umunguya, sabay lunok at pagkatapos uminom ng tubig. Dahan-dahan lang Amethyst, baka mabulunan ka, sabi ni Theo may pag-aalala. Pasensya na, kailangan ko nang umalis, salamat sa almusal. Naiwika ni Amethyst at mabilis na tumayo. Di na siya lumingon pa habang umalis sa dining area. Naiwan si Theo sa likod niya, nakatingin sa papalayong si Amethyst habang pinipilit niyang itago ang kanyang pagkabahala. Nagmamadaling tinungo ni Amethyst ang kwarto nilang mag-asawa. Pagtapat niya sa pinto, saglit siyang huminto at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung anong sasalubong sa kanya sa loob. Pagkabukas ng pinto, sumilip muna siya. Wala si Jax sa loob. Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo, senyales na naliligo ang kanyang asawa. Pumasok siya sa loob ng kwarto. Marahang isinara ang pinto. Naupo si Amethyst sa gilid ng kama at tahimik na hinintay ang paglabas ng asawa mula sa banyo. Ilang minutong lumipas bago bumukas ang pinto ng banyo. Natigilan si Amethyst na makita si Jax na nakatapis lang ng tuwalya. Naparunok siya sa pagkakakita sa malaadonis na katawan ng asawa. Kahit ilang ulit niya nang nakita yon, parang laging hindi pa rin nasasanay. Oh, para ka nakakita ng multo, biro ni Jax habang pinupunasan ng tuwalya ang basang buhok. Napatikim si Amethyst at agad inayos ang pagkakaupo. Hindi ka nakauwi kagabi, saan ka nagpunta? Tanong niya, may alinlangan sa boses. Hindi niya alam kung tama bang tanungin sa Jax. Umuwi ako kay nanay. Pasensya na kung di ako nakapagpaalam. Mabilisan kasi ang alis ko may nangyaring konti. Sagot ni Jax, malamig pero hindi galit. Di makapaniwala si Amethyst sa tono ng boses nito. Wala siyang naramdamang galit. Hindi ka galit? Napatigil si Jax at tumarap muli kay Amethyst. Bakit naman ako magagalit? Yung kanina sa dining, nahuli mo kaming magkasabay ni Theo? Tanong ni Amethyst. Habang sinusundan ng tingin si Jax na abala sa pagkuha ng damit sa cabinet. Why would I? Pinsan ko si Theo. Wala ko nakikitang mali siya sa kanya. Mabait ang pinsan ko, Amethyst. Sagot ni Jax habang sinusuot ang boxer shorts at pagkatapos ay ang kanyang pajama. Biglang kumuha ng puting t-shirt si Jax at mabilis itong sinuot. Di ba may pangako ko sa'yo? Tuturuan kitang mag-drive. Aniya habang inaayos ang laylay ng suot. Natigilan si Amethyst. Nanlaki ang mata niya sa tuwa, tsaka sunod-sunod ang tango. Parang bata siyang nakatanggap ng matagal nang hinihintay na regalo. Well, let's go. Tuturuan na kita ngayon habang wala akong pasok sa restaurant. Dagdag pa ni Jax. Talaga? Excited na tanong ni Amethyst, halos hindi makapaniwala. Tumango si Jax habang nakapamewang at saka ngumiti sa kanya. Isang ngiting palaging nagpapakaba sa puso niya. Pinamulahan ng mukha si Amethyst at agad siyang yumuko para itago ang sariling ngiti. Ang gwapo talaga ng asawa niya at ang bait pa. Halikan at baka magbago pang isip ko. Tura ni Jax at kinuhang susi ng kotse niya saka lumabas ng kwarto. Sumunod naman si Amethyst sa asawa niya na hindi maalis ang ngiti sa labi. Pagkalabas nila ng mansyon, dumiretso sila sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse ni Jax. Nagulat si Amethyst nang pagbuksan siya ng asawa ng pinto sa passenger side. Diyan ka muna, sabi ni Jax. Papaliwanag ko muna bago tayo magpalit. Tahimik na tumango si Amethyst at umupo sa loob ng sasakyan. Umikot si Jax at pumasok sa driver's seat. Okay, panimula ni Jax, habang sinisigurong naka-seatbelt si Amethyst. Basic muna tayo. Unang-una, seatbelt. Safety palagi. Kahit saan ka mapunta, kahit confident ka na, seatbelt. Copy, sagot ni Amethyst habang inaayos ang seatbelt niya. Pangalawa,
Patuloy ni Jax habang ipinapakita ang mga control. Ito ang brake, ito ang gas. Brake sa kaliwa, gas sa kanan. Simple lang pero wag mong ipagpapalit. Sa brake, dapat lagi kang nakatapak pag mag-start ka. Okay, ani Amethyst, halatang kinikilig kahit seryosong usapan. Napansin niyo ni Jax kaya ngumiti. Ninenervyos ka ba? Medyo. Pag-amin ni Amethyst, sabay kagat sa labi. Lalo na't ikaw ang nagtuturo. Bahagyang natawa si Jax. Mas kabahan ka kung ibang nagtuturo. Ako, pasyensyoso ko, lalo na sa'yo. Napayo ko si Amethyst para itago ang ngiti. Now, balik ni Jax sa instruction. Pag pinihit mong susi, mag-o-on ang makina. Pero bago yon dapat nasa P ang gear, park, at ang paa nasa brake. Tumango si Amethyst. Sinusubukan i-memorize ang lahat ng sinasabi ni Jax. Gusto mong subukan ngayon? Tanong ni Jax. Palit tayo? Nag-aalangan man, tumango si Amethyst. Sige. Pagkalipat nila ng pwesto, binuksan ni Jax ang pinto sa driver's seat at inalalayan si Amethyst. Nang makaupo na to, siya na rin ang nag-ayos ng seatbelt ng asawa. Comfortable ka ba? Tanong niya, medyo pabulong. Medyo. Sagot ni Amethyst sabay tingin sa kanya na agad namang umiwas ang tingin. Kinakabahan sa init ng titig ni Jax. Relax lang, huwag mong i-pressure ang sarili mo. First time palagi ang pinakamahirap pero kapag kasama mo ko, mas nagiging madali. Patuloy ang pagtuturo ni Jax kay Amethyst sa pagmamaneho. Una, sa parking lot lang sila. Liko, atras, preno. Tahimik lang sa Jax habang nag-i-instruct, laging kalmado at mahinahon. Sa bawat pagkakamali ni Amethyst, hindi ito pinapagalitan, bagkus pinapaliwanagan lang. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nawala ang kaba ni Amethyst. Nagsimula na rin siyang ngumiti habang nasa Manibela, lalo na kapag pinupuri siya ni Jax. Minsan napapatitig siya rito pero agad iiwas kapag napansin niyang nakatingin din to. Pagsapit na 1 linggo, nakalabas na siya ng village at sa bawat lesson, hindi lang driving ang natututuhan niya. Unti-unti ring bumabalik ang dating lambing at koneksyon nilang mag-asawa. Ma, marunong na ako mag-drive. Masiglang bati ni Amethyst habang papalapit sa ina na noon ay abala na ginuguhit ang ilang dahon sa garden. Nilingon siya ni Wendy. Talaga? Napabilis ang tango ni Amethyst. Sabay lingon sa likuran niya. Magaling sigurong magturong asawa mo. Kung natuto ka agad, komento pa ng ina. Natawa si Amethyst at tumingin kay Jax. Oo nga po ma, konting-konti na lang po't pwede na mag-drive si Amethyst ng mag-isa. Pero, saban ni Jax, napataas ang kilay ni Amethyst. Pero, wala ka pa namang sasakyan. Why don't we go to a car showroom and buy a new one for you, my wife? Napatingin si Amethyst sa kanya, tila natigilan. Para ngayon lang niya ulit narinig sa Jax magsalita ng ganon, malambing at may halong kilig ang boses. Idagdag pa ang ideya na ibibili siya nito ng kotse. Ano na, Amethyst? Anong masasabi mo? Ulit ni Jax. Ha? Ikaw ba ang bibili? Natawa si Wendy sa pagkakautal ng anak. Pwede ba akong sumama sa inyo? Opo ma, sagot ni Jax na may malapad na ngiti. Hindi pa rin makapaniwala si Amethyst sa mga nangyayari. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya pero alam niya may kakaibang saya sa puso niya. Kita ang saya sa mukha ni Acer na makauwi sila sa mansyon. Isang bagong-bagong kotse ang binili ni Jax para sa kanya. Kumakabog ang dibdib niya sa tuwa habang pinagmamasdan ang makintab na sasakyan na kulay itim na isang Lexus LM, isang mamahaling brand ng sasakyan. Congrats pamangkin sa new car mo. Lexus LM, bongga ang presyo. Sambit ni Carlota kasabay ng pagtaas sa isang kilay. May halong pang-uyam ang kanyang tono para bang may ibang kahulugang nakapaloob sa bawat salita. Napatingin si Wendy sa kanyang anak. Napabuntong hininga siya. Pinipigilan ang sariling makapagsalita ng di maganda, lalo na't nasa harapan sila ng buong pamilya. Ramdam niya na may bahid ng inggit o panunumbat ang sinabi ni Carlota, ngunit hindi ito ang tamang oras para patulan. Masaya ako para sa iyo, Amethyst, nasambit niya habang inihaharap ang anak sa kanya. Pinilit niyang ngumiti ng matamis kahit may bahagyang bigat sa dibdib. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Pinipilit intindihin ang mabilis na pagbabago sa paligid nila.
Salamat po, ma. Tugon ni Acer na may ngiting hindi maipinta, halong tuwa, kaba at pagkalito sa mga halong reaksyon ng mga tao sa paligid niya. By the way, Amethyst deserves it. She is the wife of Jax Barwell. Kung anong meron ng anak ko, ganun din dapat ang sa asawa niya. Ni Roger, nakangiti habang pinagmamasdan ng bagong sasakyan na nakaparada sa harap ng mansyon. Ang mata niya ay tumigil kay Amethyst at Jax, tila proud na proud sa kung anong klaseng pamilyang meron siya. Oo nga, Kuya Roger, tugon ni Carlotta, nakatayo sa gilid ng fountain habang tinitingnan ang kotse. Pero hindi ba masyado namang mahal ang binili ni Jax? Dapat yung masimple lang. Total, di naman siya artista o politiko para iparada yan kung saan-saan. May diin ang bawat salita niya. Halata sa tinig ang pag-aalinlangan o baka selos. Hindi siya kumbinsido na karapat-dapat ang asawa ng pamangkin niya sa ganitong klase ng luho. Honey, sabat ni Ramil habang hawak ang braso ni Carlotta. Kailangan din ni Amethyst ng sariling sasakyan. Di naman palaging magkasama sila ni Jax at least hindi na siya makakaasa kung may pupuntahan siya. Tumahimik ang paligid, tanging tunog ng mga dahon sa hardin ang maririnig at ang malayong ingay ng alon mula sa baybayin. Hanggang sa muling nagsalita si Roger, mas seryoso na ngayon ang kanyang tono. I will call my compadre si LTO para mapabilis ang lisensya ni Amethyst, pero iha, tumingin siya ng diretso kay Amethyst. Hinay-hinay lang sa pagdadrive lalo na kapag mabuntis ka na, tandaan mo, safety first sa magiging apo ko. Natahimik ang lahat. Napukaw ang atensyon nila. Si Amethyst na doon ay kasandal sa balikat ni Jax, biglang tumuwid ng tayo. Napayuko siya at bahagyang namula. Litaw sa muka ang kaba at pagkalito. Ayoko na lang na may mangyaring masama. Dagdag pa ni Roger habang lumapit sa mag-asawa. Ikaw na ang ina na magiging tagapagmana ng pamilya natin. At kahit di mo pa siya handang hawakan, responsibilidad mo na siya? Napatitig si Jax sa asawa. Maingat niyang hinawakan ng kamay ni Amethyst. Pinisilto sa paraang tila sinasabing nasa tabi lamang siya. Tahimik si Amethyst, pero sa puso niya, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang binitawan ng kanyang biyanan. Naalala niya, hindi na siya basta asawa lang ngayon. Malapit na rin siyang maging ina. Are you happy now, wife? Untag ni Jax nang lapitan niya si Amethyst na nakaupo sa kama, nakasandal sa headboard. Bagyang tumango si Amethyst, di makatingin ng diretso habang pilit itinatago ang pamumula ng pisngi. Then what is it that you can give me in return? Tanong na Jax, bahagyang nakangisi, habang dahan-dahang umupo sa tabi niya. Napatingin si Amethyst sa kanya, nanlalaki ang mata. Ha? Bakit may kapalit? Hindi naman kailangan pero gusto ko lang marinig, sagot na Jax. Kunwaring seryoso pero may ngiti sa labi. Sandaling natahimik si Amethyst bago bumaling ng tingin. Well, maybe coffee every morning? Or a hug pag pauwi ka na sa bahay. Tumawa si Jax. May pilyong ngiti na halatang mainiisip. Pwede na yan. Pero alam ko naman na alam mong gusto ko ng dagdag. Sambit niya habang dahan-dahan nilalaro ang buhok ni Amethyst. Anong klase bang dagdag ang gusto mo? Mahinang tanong ni Amethyst sabay ngiti na bahagyang nahihiya. Napakagat ng labi sa Jax. Hinila niya si Amethyst palapit sa kanya at sinimulang halikan ng marahan sa labi.